may pinakamatandang anak kung tawaging dat masungit. Matapang, mahilig makipagsapalaran at hindi mapagtimpi kagaya na lang ng kanyang pangalan. Isang araw, lumapit si Gat Masungit sa kanyang ama. Magandang hapon, mahal na pinuno. Mahal kong ama. Anak, bakit ka lang ka rito? Anong iyong sadya? Halika tungkol sa tabi ko. Maraming salamat, ama. Ama, ako'y naparito upang makiusap tungkol saan kay... Ano yun, anak? Ama, hindi ko po nais maging tagapagmana ng iyong trono. Ang nais ko po'y maglibot. Ang nais ko ay Ventura, ama ko. Ano? Totoo ba itong lahat? Pero anak, mas magaling kang pinuno. Mas nayabong kapangyarihan natin kapag ikaw nagpatuloy. Pero ama ko, ang potensyal na taglay ko'y nananalaytay sa aking mga ugat. Ama, nawala ko yung penitulutang umalis. Kung yan ang iyong nais sa aking pinakamamana anak, sige, ipagpatuloy mo ang hilig mo sa adventura, bagamat ako iyong nabigo. Salamat, ama ko. Pinulong ni Gat Masungit ang kanyang mga alagad. Sila'y naghanda para sa kanilang paglalakbay patungong Hilaga. Ayon sa tala ni Nick Joaquin, sumapit sa panay ang pangkat ng prinsipe at itinatag ang bayan ng Butan. Hanggang sa natuklasan nila ang malaparaisong lugar sa Luzon at doon ngay nanirahan sa Tanawan, Batangas. Taong 1849, ipinag-utos ni Gobernador General Narciso Claveria ang pagbabago ng pangalan ng mga katutubo. Simula ngayon, kailangan nyo na magpalit ng apelyido. Narito ang mga listahan ng mga apelyido. Nga pala, hindi nyo na pwedeng gamitin ng Santos at De La Cruz. Bago tayo magpalit ng apelido, sumanggunin muna tayo sa pari ng tali. Tama, aking mahal. Hayaan na natin na ang ating pari ang magdesisyon kung ano ang ating gagamiting apelyido. Magandang gabi, Padre Valerio. Kawang ka ng Diyos. Ano sa inyong palagay ang gagamitin ng pangalan? Gamitin mo ang apelidong Laurel na nangangahulog ang dangal. Mula ngayon, mamumuhay ka ng may dangal, Miguel Laurel. Mula noon ay ginamit na ni Miguel ang apelidong Laurel. Isinilang sa Tanawan, Batangas, si Jose Pasiano Laurel noong ika-9 ng Marso, taong 1800 at 1991. Sa piling ni nanay, nais kong maulit ang awit nilang mahal. Pangalawang anak sa 5 magkakapatid at panganay na lalaki. Nag-aral si Jose sa paaralan ni Padre Valerio Malabanan. Sinasabing si Jose ay pabaya sa kanyang pag-aaral. Hay naku, ang bata si Jose walang mararating. Abay, oo, sadyang pabaya sa kanyang pag-aaral. Hindi man lang naawa sa kanyang inang biyuda. Jose, halika saglit! Opo, inay na po! Binigyan ni Doña Jacoba si Jose ng gintong kwintas na may palawit na krus. Halika dito, Jose. Nakikita mo ba ang kwintas na ito? Opo, inay. Para sa akin po ba yan? Oo, anak. Mahal na mahal ka ng iyong nanay, alam mo ba yun? At gusto kong ikay makapagtapos ang pag-aaral. Papangako ko po. Magandang araw, iyo. Anong sadya mo rito? Magandang araw po, Padre. Naghahanap po ako ng trabaho. Pwede niyo po ba umuwi? Sa gulang mong yan ay pagsasakristan lang ang pagkakaloob ko sa'yo. Tatanggapin mo ba yon? Opo naman po. Taong 1900 nang magbakasyon si Jose sa Tanawan. O sige nga kasi, kung talaga yung matapang kay tanggapin mo tong hamon na ito. O sige, ano yun? Nakikita mo ba yung dalaga na yun? Halika mo nga. Yun lang ba? Kayang-kaya ko yun. Sige nga. Ay, gagawin nga eh. Napasatangan, ano mo yung ginawa? Alam mo bang isuso sa aming mga babae yung ginawa? Ngunit,
Alay, ano yung ginawa? Bakit mo siya hinalikan? Alam mo bang siya ang aking iniibig? Hinamon ng manliligaw ng dalaga si Jose sa isang duelo sa balisong at sa kanilang pag-aagawan ay naisalya na ng malakas ang kanyang kalaban at sa kanyang pag-ilag ay nasugatan niya ito ng malubha. Isinakdal si Jose sa salang na bigong pagpatay. Mahabang pagliliti sa usapin ng korte. 2 taon ito tumagal na labis ipinagdusa ni Doña Jacoba. Ikinaubos ito ng kabuhayan ng mag-anak. Dahil sa tulong na rin ng kanilang kilalang abogado na si Clyde DeWitt, ay nanalo sa kaso ang mga Laurel. Ikinasal si Jose sa kanyang kababayan na si Paciencia Hidalgo. Nais pa sana na tayo makasalag mo ng isang pamilya. Maaari ko bang hindi mo yung kamay pagsalita? Oo, aking mahal. Ipinapangako ko na magiging mabuti akong asawa at ama sa ating magiging anak. Itinalaga ni Pangulong Quezon si Jose Pasiano Laurel bilang sekretaryo ng kalihim. Habang pinanunumpa si Laurel, Magandang umaga, Pangulong Quezon. Magandang umaga rin. Upo ka. Tinatanggap mo bang maging sekretaryo ng kalihim at buong puso kang maglingkod sa bayan? Kung yan ang iyong nais, Pangulong Quezon, tinatanggap ko ng buong puso ang paglilingkod sa ating bayan. Ngayon, pupunta na ako sa lalong madaling panahon. Inaasahan ko na ikaw ay mag-ingat sa iyong paglalakbay. Salamat.